Malaki ang nawalang kita sa buwis ng bansa dahil sa smuggling na nakakaapekto sa pondo para sa mga programang pangkalusugan. Binigyan din ng isang mambabatas ang kahalagahan ng kampanya kontra smuggling at tax amnesty para mapalakas ang koleksyon at masiguro ang patas sa sistema. Yan ang report ni Vel Custodio. Aabot sa 44 billion pesos ang nawalang pondo sa sin tax dahil sa illicit tobacco smuggling. Ayon yan kay House Committee on Ways and Means Chairperson Representative Miro Kimbo. Makatutulong sana ang makokolektang buwis mula rito para sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Ang effect ng smuggling, dalawang bagay. Nawawalan tayo ng taxes na kinakailangan natin. Last year, more than 44 billion ang nawala. Pero more significantly, huwag natin kakalimutan ang nakokolekta natin sa sin tax, kalahati niyan ay napupunta sa programang kalusugan. Sa PhilHealth. Particularly PhilHealth. Yeah. Dahil nakakalusot sa pagbabayad ng tax ang mga pinupuslit na sigarilyo sa bansa, mas nagiging accessible ang presyo nito sa kabataan. Ayon kay Representative Kimbo, mahalaga na makapagtaas ang kita sa pamamagitan ng pagpapaigting ng kampanya kontra smuggling. One is to stop yung cheating. So yan yun, particularly on smuggling. And then pangalawa is, ang atin naman pong itinutulak na bago is, na priority din po ng executive, is yung tax amnesty. Isinusulong din ng ehekutibo ang comprehensive tax amnesty para bumalik sa pagbabayad ng buwis ang mga taong hindi nagbabayad nito. Nasa ilalim nito ang voluntary declaration ng net asset at pagbabayad ng tax batay rito. So ibig sabihin, kung ikaw ay mayaman, matagal ka tumatakas sa buwis, or kahit maliit ka na tindahan. So this is your chance para you have a clean slate, burado lahat. And then moving forward, binibigyan ng pagkakataon na maging kasali na sa tax system. Bukod sa tobacco smuggling, isa pang problemang kinakaharap ng bansa ay ang agricultural smuggling. Kaya naman prioridad ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang pagpapaigting na anti-agricultural smuggling. Tututukan ng Kongreso ang smuggling sa mga agricultural products, kagaya ng bigas, carrots at sibuyas. Ani Kimbo, isang malaking mafia ang smuggling ng sibuyas sa bansa. Captured nila lahat eh. Oo eh. Yung trader po na bumibili sa ating mga Growers. farm growers sa Nueva Ecija at yung importer na nagdadala galing India at saka China Okay. and yung may-ari ng logistics na nagdadala ng onions galing sa Nueva Ecija, yung galing sa airport papunta sa cold storage, at yung cold storage, sila po nagsasabwatan. So ito, yung buong value chain ng onion, kontrolado ng isang sindikato. Hinihintay na lang ang desisyon ng Philippine Competition Commission sa magiging penalty patungkol sa nakabinbing kaso ng onion smuggling. Maaari ring magrekomenda ang PCC ng criminal prosecution sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Kimbo, inaasahang ilalabas na ang desisyon ng PCC bago ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.